At ngayon po ay nandito naman tayo sa Lusok Cave. Halina po kayo, ipapakita ko sa inyo ang ganda ng Lusok Cave. Dito sa Luna, Apayao. Ang kahanga-hangang Lusok Cave ay isang lugar para sa mga nature lover o mahihiling mag-explore, mag-relax at magkaroon ng bagong experience sa buhay at nais makakita ng kamanghamanghang tanaw. Ang pagpunta dito sa may Lusok Cave ay may entrance fee kapag papasok kayo sa mga cave at kung saan mang destination ninyo gustong pumunta. 50 pesos lang naman per head ang bayad dito. Pero kung nais ninyong may kasama kayong tour guide para sa inyong safety at para sa mga info na nais nyong malaman, ay maaari kayong magbayad ng 200 pesos kasama na doon ang boating, kasama na rin ang pagbibigay sa inyo ng life vest para sa inyong safety. Ang Lusok Cave ay may iba't ibang bahagi. Ang isa ay easy type at kayo ay sasakay lamang sa bangka at dadaan sa loob ng cave hanggang marating ninyo ang kabilang side. At mas malapit lang ito. Ang medium type naman ay ang pag-explore sa loob ng kuweba sa pamamagitan ng pag-akyat o spelunking, ang paglalakad ng may kaunting thrill dahil madulas at papaliit ang butas na daraanan at tatagal ng mahigit 1 oras ang spelunking na ito. Kung malakas ang inyong resistensya at nais ninyong may halong hiking na tatagal ng 3 hours, piliin ninyo ang hard type. Okay, so good morning po pala sa ating lahat po. Bali, ako yung maging tour guide po dito sa Lusok. Bali, pinagbabawal po natin palang pinapaano po dito sa pagbabangka po. Yung paggamit po ng vape, ma'am, yung po yung bawal natin pinapaano po dito sa loob ng cave dahil po nakakasira po sa mga stalactite po natin doon sa loob ng cave. And then yung mga kuhan po natin dito, mga gadget pa, isipti lang po. At saka yung mga susi, kung meron man tayong mga susi po na kuhan po, dapat isipti lang po, baka mahulog po. Kasi may part po na malalim, tulad po dun sa pinakadulo ng underground natin, ma'am sir. Ano po siya, mga more than 30 feet po ang kalalim po dun. Kaya once naman, depende naman po sa pag-akyat po dun sa loob ng cave po, panibagong ano naman po dun kasi po, medyo meron kasi yung madulas na mga pinupuntahan doon at saka yung mga bawal pinapahawakan tulad yung mga limestone, kaya pinagbawal po namin manigarilyo tulad yung sinabi ko po na bit po, and then basta bawal lang pong hawakan ng mga ganun po, ma'am. Maiwasan po sa pagbangka talaga kasi yung bangka natin always po na nandito sa tubig, doble ingat lang talaga sa pag-akbang kasi may part na madulas yung mga apakan, kaya at saka dito rin po per height naman po yung kan natin dito. Pag yung mga matatangkad talaga, doon sa pinakadulo po yung kwan natin. Tsaka dito kasi po, ma'am, dapat huwag kang magalaw pag ganun po. Huwag nyo pong diinan sa pinakagilid ng bangka natin. Mas okay na po yung stay lang tayo, basta huwag natin diinan sa gilid. So, bali ako pala si Edmar po, ako yung magiging tour guide nyo ngayong araw to. Tapos hindi lang talaga ako yung magiging tour guide nyo, ma'am sir, kundi ako po yung magiging liwanag sa dilim po ngayong araw to. Tapos magiging photographer nyo po dito po sa bangka and then doon po sa pinaka-entrance ng cave natin. So last 2014 and then 15, ma'am sir, ito talaga yung pinaka-swimming area natin hanggang doon sa pinakabuhat ng cave. Kasi pinagbawal po natin maligo dito dahil nalagyan po magigit more than 15,000 na holdings. Tulad po ng tilapia, karpa, at saka mga iba pa po. So nakaraang taon po, nung December po, linagyan po ng 1,000 na na naman po dito. Pero yung mga isda po pala ay nilagay po natin dito, hindi muna sila yung pang food purpose, hindi viewing purpose muna sila. Pag lumaki na po yung mga isda natin, nilagay po dito, ma'am. Paalala lang po ulit, dapat i-safety ninyo ang inyong mga gamit dahil mahirap na o hindi na ninyo makukuha ito kapag nahulog ito sa tubig dahil may kalaliman ng tubig na ito. Ang unang malalim, makabutan po pala siguro sa mga 6 to 7 feet na po dito. Yung pinakamalalim talaga po dito, doon sa pinaka-underground natin, naabot po sa migit more than 30 feet po ang kalalim po. Doon lang. Upang magkaroon kayo ng kaalaman tungkol sa Lusok Cave, nire-recommenda na mag-hire ng tour guide na magiging gabay dahil sila ang mas pamilyar sa anyo ng cave na ito at makakatiyak kayo sa inyong kaligtasan. Maaari din silang magbigay ng mahalagang pananaw tungkol sa kasaysayan ng cave at maaari din silang kumuha sa inyo ng larawan para magkaroon kayo ng remembrance sa inyong magiging masayang karanasan.
Ang lusok ay pinalamutian ng likha ng kalikasan tulad ng mga stalactite at stalagmite. Paalala lang, huwag itong hahawakan sapagkat maaaring mawala ang ganda at kinang ng mga ito dahil sa acid mula sa ating mga kamay. Bawal din ang pagtatapon ng basura, paggamit ng vape o paninigarilyo, paghuli ng mga paniki o pagpatay at pagkuha ng mga halaman dito. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Ang Lusok Cave ay may maaliwalas at magandang tanawin at makikita ang kalinisan ng lugar, maging ang tubig dito. Kahanga-hangang mga anyo ng kuweba. Nakaka-amaze pag inyong napagmasdan. Ang kuweba mismo ay hindi rin kapanipaniwala na narito lang sa Luna Apayao sapagkat natatago ang ganda nito. Na ang sabi ng mga karamihan ay bakit parang nasa Palawan ako. Sabagay yung pinapatak ko pala dito po, don't worry po, mga holy water po pa lang yan. Po, nanggaling po sa marus ng kahoy natin, tapos itunin po sa bato. Ayun na po, naghahalo na po yung mineral, calcium at saka carbonate po. Kaya po sila nagpo-form yung mga stalagmite and then stalactite po natin hanggang sa magiging tawag natin sa nagdikit na po. Anong tawag po natin doon, ma'am? Kopol. Kopol. Oh. Para sa akin po, ma'am, itinadhana na po yun. So, kailangan pala natin ng konting imagination para ma-recognize natin yung mga ilawan natin dito. Tapos, always right muna tayo, ma'am. Kasi 2024 na po, bawal na pong mga liwa. Galing ni Kuya ah. Ay, tumutulo! Don't worry pa, ma'am. Mas maganda na po yung bato na tumutulo kaysa yung tao na may, ma'am. Hindi po. Oh, tama, okay lang po, ma'am. Kung po natin na-imagine na sa buhay ito, okay lang po. Wala pong basagan ng trip dito. Mag-imagination lang po. Kasi payat po. Dito naman po, eto naman po. Ay, oo. I can't imagine. Galing. Parang ano, Ito din po pala yung mga pinag- mushroom. hawakan. Yung mga bikina po. Alam niyo ba kung bakit bawal hawakan yan, ma'am? Bakit po? Mamamat. Ako, Tay daw. mamatay po pero nagsabi po ng bagit si ma'am. Kaya po pala natin pinagbawal po yan, ma'am. May baka mataw po yung bangka natin kung pilitin natin. The biggest mushroom naman po, ayun naman po siya. Opo, ang cute. Pag naman daw po yung stalagmite and then stalactite po, ito na yung tinatawag natin, itinadhana po silang dalawa pag nandito po yan. Sana po pataas naman po pala, yun pala yung last supper natin. Yun po, yung last supper natin, ma'am. Yun po banda. So, tinamayroon din pala tayo dito din po mga pinagbabawal pag pinapahawakan ito din po. Kasi yung kamay natin, ma'am, may kusang lumalabas, no natural fluid yung po acid. Nakakatira po sa mga bato, magiging brown po sila. Tulad po dito. Sabay, hindi naman po sila agad-agad nagiging brown kundi unti-unti po. Meron din po pala tayong tinatawag dito na parang Virgin Mary. Ito naman po siya. Ayan. Pero dito po, sa tapat nito, ma'am, okay lang po tumingin tayo sa taas. Pero please lang po, don't open your mouth. Dito na po yung fruit basket natin. Dami. Kahit sinabi ko kanina po hanggang yung klase na po yung pinapatak dito. Pag malaki na yung pumatak po, don't worry po, holy water po. Pero kung mainit na po yung pumatak po sa inyo dito, Ipot po yun. Init, ipot. pero kung kulay yellow yung yung maghawakan nyo na lang, and then shade nyo na lang sa katabi ng tayo na kuyaw. Pag kulay yellow naman ang boat, sabihin ko siya. At sa matandang dalaga na nakatuwad ka, so belbira, sabihin na lang kung may matamaan. Eto lang naman po siya. Ito yung katawan niya, ma'am, bilbiran. Ito naman po yung kwet niya. Ito naman po yung niya pababa. Pero kahit ganito man yung katawan nito, kahit bilbiran to, ay mayaman to, ma'am. Gusto kasi yung banded po yung buhok niya pababa. Katatapos lang po kumain ng white steak yung white niya. Ang nakaka-distortion sa kanya yung tinatawag natin puwet ng manok, ayun po yung nasa taas niya. Yung po ininihiyan yung ulo ng babae. Kaya nakakaribang pa rin ang puwet ng manok. Ayan. So ba kaya pala nagtatawag ng si Cave dahil pala sa butas dito sa taas. Di ba yung lustok po, Ilocano term po natin yun? In other words, kasayo ng Ilocano is abot. Pero hindi lang talaga yung pinagpapatunay kung bakit natawag ng lustok cave kasi po pati bangka natin may butas na din po. Pero konti lang naman po yung puwapato. Bale, ito naman pala yung sinasabi ko kanina na malando. Wow, ang ganda. Opo. Dito po mismo lumalabas yung tubig galing po sa likod ng cave natin. Kaya po pag may tendency po na lumaki yung tubig natin dito, hindi na po kami nagpapapasok dito banda po ng egg. Dito po banda kasi
may time din po na bumubulwak yung tubig dito pag malakas po yung tubig na nanggaling po sa pinakalikuran ng cave natin. Kung gaano mas madami pala po, yung napansin natin na paningin dyan sa kabitan ng underground natin, ay mas madami na naman po dito. So, ayan naman po sila. Hindi sila bumababa? Hindi po ma'am, hindi po sila yung mga nananakit, iba rin yung nananakit tao na po yung nananakit. Ito po mga pwede na po. Siguro, kung nag-start na po kami dito, masanay na po sila. Masanay na po sila katulad din po mga bisita po ma'am. Mga pwede dito po sila lahat. Wala kami na kasama po kung yung tao wala kami na nananakit. Oo nga po pala ma'am, sir. Ito lang kasalanan na nakadesisyon natin. Mas maganda lang po yung tayo naman sa pagkakaan dito yung pagmamahal na dito na po tayo. Minsan kasi ma'am, sa ating mga tao, madami na po tayo sa iba kung para sa tao. Yung baga natin kahit na din po tayo sa utusin ngayon, kaya dito na po tayo mag-inusin ngayon. At dito rin po pala ma'am, pwede po palang malinis dito, pero yung ipon lang po namin ng isang oras lang po ma'am. Pag natapos po yung isang oras po, pwede na po natin balikan. Sigurado mag-i-enjoy na po yung mga pili natin dito po sa Manila. Dating yan ma'am. Puti. Di ba, sa January pa lang. Ngayon ka lang matayan na yung taon na to ma'am. Dahil sakit lang. Kaya nga po punta na tayo dun ma'am. Sige ma'am, yan mo na lang dito may tubig. Okay lang po yan. Ay, hawaan ko na lang yung video mo para mag-video rin kita sa ano po, patak ng pan natin grade. Baka mahulog ka kuya. Ma'am, medyo. Oo nga po pala, kaya pala natin hindi pinagsabay yung mga formation natin dito kanina ma'am, sa kabilaan. Eh baka may step na kasi yung leg natin, hindi natin babalik sa dati. Kaya in-always ko muna kanina po dito sa kabila. Baka may step na kasi yung leg natin, hindi na po babalik sa dati. Oo, kaya dito po natin malalaman kung bakit din po na malaki mga bato natin dito sa loob ng cave. Ma'am, tulad po yung mga bato natin, every 15 years po, ang paglaki po nito, mga 3 to 5 cm lang naman po ang paglaki po yung mga bato natin. Kaya rin yung mga drain natin bato, mas mabagal lang po siya ng konti. Maabot lang po sa 1 to 5 cm every 15 years din po. Kaya kung may tendency pa na mag-fit yung kabilang bato natin dito, ma'am, tulad din po yung mga stalactites natin dito banda po, may tendency din po na lalaki yan balang araw. Hanggang di na po makakadaan ng bangka dito pero buti pa ng 1,000. Kung yung years bago mag-limit yung mga stalagmite and then stalactites natin dito. Kung nabot po yung 100 years, ay balik kayo dito ma'am. Malay nyo baka dito banda makikita pa tayo ulit ma'am. Pag naabot natin. Pero may tanong lang po ko sa inyo ma'am. Sir, open-minded po ba kayo? Opo. Tingin po tayo doon mga different sizes mushroom. Oo. May nasa tubig at saka nasa walang tubig, iba't ibang mga sizes po ng mushroom. Ayan o. Doon o. Ayan po sila. Pero pag nabiti naman tayo sa katingin dyan, ma'am, yung pinakamalaki dito, putlong. Ayun po, nasa taas po siya. Ayun, putlong. Napakahirap pa muna bago nung mahawakan yung matigas na bato na yan kasi po hardware po yan. Yan po yung natin sa kayo, ma'am. Ang dami na talagang pinagbago. Tulad niya. Pero dito rin po pala ma'am, meron po tayo nag-form dito na parang sa Papa Jesus na nakatouch yung FN. Kumbaga yun po siya ma'am, doon. Tapos yung mga kasama, yung po nandun sa gilid niya, yung mga kusulet. Pero di ko lang po alam kung kompleto pa lang po sila dyan. At saka naalala yung ba yung pinakamalaking buwan sa Pilipinas po ma'am? Si Lolong? Yes. Eh, nandito po yung asawa niya, si Lolang. Ito lang naman po, yung katawan niya, naglas na. Pero yung ulo ma'am, di pa naglas. Ito po yung mata niya, ngipin naman po, dito sa mga lang po. Kaso, namatay daw to, kakahintay ko, natatalong daw po, yung nanay ng palaka natin. So, ito po yung nanay ng palaka. Natakot naman daw po yung nanay ng palaka po, natatalong ba, kainin daw po ng buhaya, buti na lang po yung mga anak, isinipin na po, ayun naman po yung patong-patong naman po, sa taas naman po sila. Ano po? Kung sa Baguio nga, meron tayong mga tinatawag na brocoli, chow cauliflower, pero meron din po pala tayo dito, kaso rock formation lang po by one take one lamang. Silang dalawa. And then, why of course. Alright, so ito naman po siya. Straight, kasi ito naman po yung nasa taas niya. Ay huli natin mapansin pala dito ma'am, hindi lang sa ibang lugar na madaming kabayo, pati rin po pala dito, meron pong nag-iisang kabayo po ma'am. So, tingin lang po tayo sa bungad kabayo, nakabaliktad po sa baba. Ay, yun, sa Ilaw taas. natin, ma'am.
Yun po yung ulo, malapit na po mahulog yung banda. So ngayon po, magbaba muna kayo dito ma'am para makapag-picture muna kayo ma'am. Sabi ni Kuya Edmar, dito na daw yung dulo ng cave kaya pwede na daw bumaba dito para magpakuha ng larawan. Si Kuya Edmar pala na tour guide ay magaling din na photographer kaya all-in-one tour guide si Kuya Edmar. Kaya sa mga nasusunod na gusto pumunta dito sa cave, hanapin nyo lang si Kuya Edmar para mag-tour sa inyo at sulit talaga ang ibabayad ninyo dahil maganda ang pagkuha niya ng larawan. At dito pala kami nagpakuha ng larawan kay Kuya Edmar na kung saan ito yung nakikita ninyo sa aking profile picture. Ito rin yung lugar na maganda magpa-picture dahil ang ganda ng rock formation dito. Set your face on fire. Let's get higher. Hindi lamang cave ang pwede ninyo ma-explore dito sapagkat pwede rin kayo mag-request sa pumunta dito sa Hanging Bridge. Ang Hanging Bridge na ito ay dito lamang sa taas na bahagi ng cave na ito. At ang Hanging Bridge na ito ay may maganda ding tanawin at napakagandang magpakuha ng larawan kay Kuya Edmar na isang tour guide. Kaya kung ako sa inyo, para sulit ang pagpunta nyo dito sa Lusok Cave, dapat full charge ang mga cellphone ninyo para pwede kayong kumuha ng larawan o makapagpa-picture ng maraming picture dito sa ating tour guide. At dapat ay may space yung memory card ninyo sa inyong mga cellphone or sa dala ninyong camera. Maraming salamat po sa inyong mga panonood sa aming pagpunta sa Lusok Cave. Sana kayo rin ay makapunta dito sa Lusok Cave para ma-experience nyo ang ganda ng Lusok Cave na ito.